Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ayan na nandito akong muli. Kukumustahin natin yung resulta ng examination doon sa pupo ni Ate Lia na ina ni Laika. Mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kaming muli, no? Para malaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Let's go. So yun, Ate Lea, good morning. Good morning. Ayan, kumusta yung naging check up mo dito sa, Barangay Health Center? Tama? Na inirepair ka dito para doon sa laboratory ng iyong, dumi. Mo naman, di ba? Naibigay mo naman yung dumi. So, ano yung nasabi kanina? Dalhin daw ako sa Sorsogon para salinan naman ng mga 2 bag na dugo. Pero wala naman sinabi kung kailan. Wala naman. Ngayon may may mga binigay na gamot. Ano bang mga gamot yan? Inuman ko daw bago mag-almusal. Sa 2 linggo. Sa 2 linggo, kailangan maubos mo yan. Tapos, ano yung papel na yan? Ito daw ang ko sa ospital. Dadalhin ko pagpunta sa Sorsogon. So, nandiyan na yung galing doon sa Ugod at saka yung galing dito sa yung ina-request nila na dito nga sa Imagaan Health Center. So, ang natin dyan na Lia, kasi yun nga, ang pasursugon pa lang, magkano na yung aabutin natin sa pamasahe pa lang. Siguro kung pupunta doon sa Sorsogon is hindi lang naman yung ikaw mag-isa, no? Kailangan may kasama ka. So, ito nga yung natin kasi medyo kapos tayo sa budget. So, sa palagay mo doon, Ate Lea, magkano yung pamasahe pa Sorsogon? Abutin ba ng 500, 1,000 ang isa? Or 500 ang isa? Ganon? Hindi ko alam kasi nung time nung nakaraan libre naman kami sa ambulansya. Okay. So, ang muna natin ngayon, Ate Lea, yung mga gamot na ibinigay sa'yo doon nung unang pagpa-check up mo doon sa Ugod, yun muna yung iinumin mo siguro. Ngayon, na lang tayong muli kung ano yung magiging sa'yo. Bakit pa bang nararamdaman mo sa ngayon? Nanghina naman ang katawan ko. Nangihina ang katawan mo? Patingin nga ng mga palad mo, ate. So, yung sa kabila. Parang ang puti ng palad mo, no? So, sa pagkain mo, ate, kumusta naman? May mga time na kaunti ko nakakain. Dapat, ate, ano mo yung pagkain mo? Yung bang nakakakain ba kayo ng mga masustansya na pagkain? Ano ba yung mga kadalasang inuulam ninyo? Yung isda lang sa gulay. Yung sa mga tulad ng karni, ganyan. Minsan lang kasi wala naman kami pangbili. Wala kaming pangbili ng mga karne. Walang pambili ng mga karni. So si Laika nasan ngayon? Nasa school. Tuloy-tuloy naman yung kanyang pagpasok sa school. So ano na yung nagiging sitwasyon ng ninyo din sa bahay ninyo? Kumusta naman? May mga time na ayos, may mga time na hindi umiinom. Yung iyong kinakasama. So, ang pagkain ninyo sa araw-araw, ate, o baka naman kasi pag kumain ka, hindi naman yung talagang as in kain na maayos na kain, yung maraming kanin, ganon. Baka naman tinitipid mo yung sarili mo. Di naman kaya. May bigas pa ba kayo? Kaunti lang. Kaunti na lang. So, sige, sa mga sa susunod na araw, bigyan ko kayo ng bigas uli, no? At yun nga, medyo problema natin dyan kasi kulang tayo sa budget.
O, kasi pasursugon pa nga lang, malaki-laki na. Ang inaano natin ate dito yung makumusta yung talagang pakiramdam mo kung ano ba talaga para at least maanuan natin kung nasa tamang kalakasan ka ba or ano. Baka pwede naman malaman talaga kung ano yung totoong nararamdaman mo sa ngayon. Ang nararamdaman ko sa ngayon, talagang mahina ang katawan ko. Tapos sabi kanina ng ano yan, doktor dyan, hindi na daw pwedeng patagalan, pumunta na agad sa ano, sa Sorsogon para masalinan daw ako ng mga 2 bag na dugo. Yun yung request talaga sa iyo. Hindi na daw patagalan. Yung yung isang bag ba na dugo, ano yun? Libre ba nila or babayaran? Nung mga time dati, ano lang, donate lang sa akin. So hindi ka ba nagtanong kung babayaran ba yun o donation? Wala ka bang nasasalihan na kumbaga yun bang sa mga tumutulong pagdating sa ganyang bagay? Wala naman siya nabanggit, basta nasabi niya kanina, pumunta na lang daw sa Sorsogon para daw ano na ko ng dugo. Salinan. So kailangan yung mga papel na yan itabi mo yan para yan yung maging ano doon sa Sorsogon, no? Anong oras ba uwi si Laika? Mga, minsan inabot yon ng 12. Alas 12. So ganon ay hintayin ko na lang din para saan ba yun umuwi? Doon pa sa inyo. So yun kasi mga kalingap, mga kababayan, nandito kami sa malapit dun sa ano ng clinic, no, kasi bawal talaga mag-video dun. So kung doon naman sa bahay nila nakita nyo naman dun sa unang upload natin yung sitwasyon ng bahay nila, no, yun nga medyo malayo-layo. So sa ngayon Ate Lea, kumain ka na ba? Hindi pa. So pakakainin kita, dadaling kita dun sa isang karinderya. Sige na, kumain ka muna ha. Ano ba yung, kumakain ka ba ng karni? Or takot ka ng kumain ng karni? Ha? Takot ka na, hindi ka naman natatakot kumain ng karni? Hindi. Nung huling kain mo ng karni, kailan pa? Tanda mo pa ba? Sabihin mo yung totoo. Tagal na yun. Matagal na hindi ka nakakain ng karni. Anong karni kinain mo? Baboy. Karning baboy. Ngayon, ang ipapaulam ko naman sa karning manok. Alam mo pa ba yung karning manok? Okay. So sige ate. Tara. Ano yung kita dito sa isang karinderya. Ayan. So kumain ka mo dito, ate. Ate. Bigyan mo ng pagkain si Ate Lea. Ay, saglit lang po. Ito. Kilala mo yan, Ate Lea? Yan ay karning manok. Ano yung kanin? Bigyan mo ng 3 kanin, ate. Kasi tingnan mo naman yung katawan ni Ate Lea, ho. 3 kanin. 3 kanin agad. Kaya mo ba, Ate Lea, 3 kanin? Ha? Ako magkain. Ano? Konti lang, konti ko man lang kumain. Konti mo kumain, kaya ka nagkakasakit kasi konti ka kang kumain. Tapos hindi ka gaano kumakain ng karni. Alam mo, Ate Lea, dapat yung karni gabi-gabi. Ate Lea, alam mo ba yon? Makain ka ba ng karni sa gabi? Kaya ka pala nagkakasakit ng ganyan. So, yun lang, Ate Lea. Kumain ka dyan, ha? So, ano pala, saan kakain yon? Anong pangalan nito? Laika. Sa bahay. May pagkain na ba kayo doon? Ano yung ulam nyo doon? Da. Isda. Anong isda? Fish? Anong isda, Ate Lea? Liwit di sa akin. Tulingan. No? Espada. Anong luto, Ate Lea? Ewan ko kay Berto. Luto ng iyong husband. Sige na, kumain ka muna, Ate Lea. May soft drinks ba, ate? Wala po. Ay, sana all, Tubig wala. lang po. Ano naman to? Buko? Upo. Upo. Oh, bakit? Bilog. Bilog. Lumalabas na upo ng Okay. So sige, Ate Lea, kumain ka lang dyan, ha?
Ano na lang ate, si Laika mamaya, pag dumating, pakainin na rin dito ha. Ate, si Laika, Si Laika po. si Laika pakainin na rin dito. Para hindi na rin maabala sa kanyang school kasi uwi pa yun medyo malayo. Oh, kumain ka na, Tilia. Dito ako nagagi. Saan? Tawagin na lang, patawag kay dyan po. Ito ba si Laika ate Lia? Ate Lia? Galing to sa school. Saan ka galing? Sa school. Sa school. Akala ko kumain ka na. Hindi pa. Kumain ka muna. Yung ulam na tira ni mama mo, yun na lang ulamin mo. Kumakain ka ba ng tira ng mama mo? Kumakain ka? Yun na lang ang ulamin mo ha. Sige, bigyan mo ate ng isang kanin to. Kita mo Jumer kang kanlago. Kasi yan na lang ang ulam niya. Diyan masana na din. Okay na yun? Okay na yung ulam mo, nitira ni mama mo? Malayo pa ba yung sa inyo, no? Diba? Sige na, kumain ka. Bigyan mo natin ng isang ulam, ha? Baka umiyak to eh. Sa pang ulan. Get this. Isang ulam. Bigyan. Dito ko na ilagay para take out ko na lang kung masubra. Pwedeng pang mami dapat yung salita. Pag kulang yung kanin niya, ate, bigyan mo, ha? Magsabi ka na lang. Tapos pagkatapos silang kumain, singilin mo na rin. Kasi siyempre sila yung kumain, di ba? Bayaran nyo na lang, Laika, ha? Bayad mo daw ma. Hindi, joke lang, bayaran ko yan. Kayo mag-alala. Sige na, kumain ka lang, ha? Lakas kumain, ha? Gutom talaga, gutom. Gutom. Sige lang, kain ka lang. Hindi naman ang bulong. Madami na namang gamot. Talagang ganyan. Dapat yung mga gamot na resita sa'yo, inumin mo yun. Baka naman hindi mo iniinom, Ate Lia. Ate Lia, Amo? iniinom mo. Nakailang kanin siya, ate? Dalawa yata. Dalawa si Laika. Si Laika lang, dalawa. Bukod yung tira ni mama niya. Tapos siguro isa't kalahati na sa kanyang ulam. Isa't kalating ulam. Sabi niyo kay Nako, kanya kalahati. Mamumulubi. mamumulubi ang mag-aampon pala dito kay Laika. Baka gusto pa kanin. Baka gusto mo pang kanin. Tama na. Kaya tuloy. Tingnan mo isinanay naman kasi masyado matipid sa di ba? Yung ulam niya, Dapat kinalahati nanay, niya. gayahin mo si anak mo. Kain Kung na ano kain. kung ano yung lakas ng kain niya, ganyan ka din. Siguro naman ba ang adobo pag may Para hindi ka magkasakit. Alam mo ate, ano lang yan, Ate Lia, yung mga gulay-gulay, talbos kamote, talbos ng ampalaya, tapos malunggay, mga ganon. Mga masustansyang pagkain. So, Laikan, galing ka ng school, di ba? Ayun, katatapos mo lang kumain. Ngayon anong oras ang pasok muli? Alauna ng hapon. So, ganon, 'di ba? Ikaw naman yung lagi nakakasama ng mama mo, 'di ba? Opo. So, ano yung napapansin mo sa sitwasyon ni mama mo? Ano po, parati pong nakikita. Parating Nangihina. So, sa pagkain niyo ba like ni mama mo? Or kayo ba ni mama mo lagi magkasalo sa pagkain? Opo. So, sa pagkain ninyo, ano yung hindi sa naman ako, no? Gusto ko lang din malaman kasi yun nga si mama mo, yung sitwasyon niya, ganon, di ba? Ano yung mga kadalasang inuulam ninyo? Minsan po isda, minsan gulay. Anong mga klaseng gulay yan? Yung kinukuha po sa sa bukid.
ang mga galing sa bukid. Kasi ang inaano natin dito yung sa dugo nga ng mama mo dapat yung mga masustansya na ulam. Katulad na lang kahit sabihin natin na gulay siya pero yung as in pampataas ng dugo katulad ng talbos ng kamuti. Yung ano ba yun, yung malunggay, mga ganon. Malakas ba tong kumain si mama mo? Dito ka nga ate, tusok ka dito. Hindi po. Hindi siya talaga malakas kumain. Hindi. Dapat minsan kukurtin mo si mama mo habang kumakain. Diba? So yun ate, sinasabi ng anak mo na hindi ka talaga or mahina ka talagang kumain. Sana yung pagkain mo medyo dagdagan mo ng konti. No? Kung dati-rati kinakain mo 1 dakot lang, ngayon gawin mong 3 dakot. No? Tsaka yung mga ulam, kailangan yung gulay na mga masustansya. Yung pampataas ng dugo, ang pinaka-importante kasi dito. Yung talbos ng kamuti, kumbaga wag mo masyadong lulutuin yun. Anong kadalasan ng pagluto nyo sa mga ganyang gulay? Yung dinalagyan ng nyog, Gata. ginagataan. So wag nyo masyadong lulutuin yung gulay para yung sustansya niya is hindi naluluto, no? Malunggay, talbos kamuti. Siguro iwasan nyo muna kasi may mga gulay din na medyo nagaano yung pampaano sa dugo din, pabawat sa dugo. So wag kayo maglalagay ng tanglad. Gumagamit pa kayo ng tanglad? O wag na kayong gumagamit nun. So ang gagawin natin ate, yun nga tulad ng sabi ko kanina, pag meron akong pera na makadiskarte ako ng pera, sasamahan kita sa Sorsogon para maipatsika ng maayos doon, no? At aalamin ko muna din kung magkano yung pamasahe doon. Siguro, pagdating doon sa ospital ng Sorsogon, makiusap na lang din tayo, no? Sa kalagayan mo kasi yung record mo naman siguro nandoon pa, di ba? So nung pina-check up ka naman, Sorsogon talaga, no? O yung salinan ka ng dugo, Sorsogon. Okay. So, ayun, Laika, sa mga susunod na natin, pag-usap, magdadala ko ng bigas sa inyo, no? So, ano ba ating sitwasyon talaga ninyo sa inyo? Doon ba kayo namamalagi, doon natutulog, kumakain, o ano ba talaga? Kasi, naanuhan ko na halos lagi kayong nasa galaan. Ano ba talaga ang sitwasyon? Pwede mo bang maikwento? Doon naman talaga kami namamalagi sa bahay. Umaalis lang kami pag lasing yung kinakasama ko dahil nagbawala. Tapos magdamag nagsasalita, panay nagwawala sa bahay. Kumbaga pag lasing siya is umiiwas kayo. Umiiwas na lang kami dahil napakaingay. So buti naman at hindi ka naman kayo sinasaktan. Hindi naman. So may takot lang kayo. May takot lang kami dahil sa ginagawa niya. Okay. So ganun na lang siguro Ate Lea, no? Ang pinaka-importante dito is yung maproteksyonan natin itong si Laika, no? Yun yung pinaka-importante talaga dito, no? Sa iyong palagay ba Ate Lea, ano't ano man yung mangyari, hindi mo iwanan itong anak mo? Hindi. Okay, salamat Ate Lea, no? At ayun Laika, sige, sa next na pag-uusap natin, dalan ko kayo ng bigas, okay ha? At huwag kang mag-alala, sa mga susunod na araw siguro, no, kung magkaroon ako ng konting pera, sasamahan ko kayo doon sa Sorsogon para kung ano yung doon, makipag-usap na lang tayo, no? So, sige, Ate Lea, sa next, basta yung papel, yung mga hawakan mong maigiyan at yung mga gamot mo ay inumin mo para at least malaking tulong po yan sa iyong kalusugan. So yun mga kalingap, mga kababayan, nalaman na natin yung dapat gawin para doon kay Ate Lea, no? At ayun nga, ang kahilingan ng doktor daw ay madala agad doon sa ospital ng Sorsogon para masalina ng kahit 2 bag na dugo. So yun nga ang medyo natin kasi kulang po tayo sa budget. Mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. At maraming salamat din, Lisa 67 Vlog, Miss Yay, Lani Wonder Woman, Chunila Reyes, Tita Emam Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong, at shoutout Dialabs Official,
and Mama Sinya. Yon, sa lahat ng ating mga kababayang OFW, lagi po tayo mag-iingat. Mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At shout out KTB Angels, KTB Angels 100, at shout out din Kindred TV and Maria Cosinera. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!